nabanggit niyo po pag-aasawa, may agawan din po dito? Iwasan yung So may mga katutubong babaero din po. Si Daddy yata yun eh. Oh. Kasi ba na ako? Naranasan niyo po ba yung pagka bumababa kayo na kapiling yung mga unat, meron pa ring discrimination po? Ay, opo. Ay, andyan na yung mga baluga. Oy, andyan na si kulot, salot. Ano yung karapatan nyo sa tingin nyo hanggang ngayon hindi pa rin ibibigay na para sa inyo dapat? Yung ngayon po talaga ang kinuha namin ngayon, itong ancestral domain po namin. Unti na po kaming naitataboy sa sarili namin ancestral domain. Good AM! Welcome to my YouTube channel. Ngayong araw kakaiba ang aming episode dahil talagang dumayo pa kami dito sa Zambales upang makita kung anong klaseng pamumuhay ang meron ang tribong aking dadalawin ngayong araw nito. At sana sa panunood natin ng episode ko ay may mapulot tayong aral at higit sa lahat makita natin kung gaano kabuti ang kanilang mga puso. Samahan niyo ako! Tatay, nabanggit niyo po kanina na sa Castillas po kayo nakatira dati. Oo, dati. Paano po kayo nailipat dito po? Kasi yung pisang kong si Ate Sampad, lula nila. So, lahat po kayo dito magkakamag-anak po, no? Magkakamag-anak. Pamangkin ko lang, magpisang kami. Magpinso. Saan ang asawa niyo po? Ang asawa niya, yung kapatid ng tatay ko. Ngayon po, ang mga magulang namin, sila po yung talagang totaling dito. Sila talaga yung parang nauna dito po. Opo, parang ito po yung parang pinaka-ancestral domain namin sa pamilya. Ang Cueva, at saka Dabo, at saka Bangkilan, marami pong Opo. kwan sila, na sila po yung kwan dito. Aha. Itong matanda na bayaw ni tatay, dahil ang tatay ko daw po noon, medyo bata pa, siya inabutan niya yung gera, pero kalahati na lang. Oo nga, sabi daw po Opo, niya yung kalahati. panahon ng hapon. Opo. Nung panahon ng hapon po, tatay, gera po nun, nakisama kayo sa ano? Basta kayo nagtago po. Doon sa bundok ng God. Ay, dito po. Pinapalakpakan ko pa yung nagigira sa... Dahil gano'n, no? Dahil hihina ako nanay ko. No? Pinapalak, makakamatay yan. Palakpakan mo pa. Oo nga, tatay, bakit niya pinapalakpakan? Para lang kayo nanonood ng pelikula po. Bata pa po kasi. Oo, yeah. So, dito, ito na yung pangalawang tahanan niyo po. Opo. Doon kay naabutan niyo rin Castillejos po. Ang Castillejos po, nung panahon po na yun, yung sabi po nila, no permanent address po kasi ang nakita noon. Kasi, Opo. pero dito lang naman po. Opo. Yun, puntang Castillejos, punta rito, palipat-lipat So lang pwede naman kayo po. pabalik-balik lang Opo, po. hindi naman po kami kasi totally noong araw, ay wala naman po kaming permanenteng bahay. Hindi Opo. po katulad ngayon na nagpi-permanenteng bahay na. Opo. Noon po kasi puro kubo-kubo lang eh. Ngayon, saan na po yung mga tahanan niyo? Yan na po, nagpaikot lang po. Opo. So permanenteng tahanan niyo na po Opo. to. Hindi po kami sanay na i-resettle. Tama, Oo, tama. Opo. Ngayon po ay parang kumbaga sa dami na po ng NGO mula nung pumutok ang Pinatubo, parang sinasanay na rin po namin yung sarili namin. Pero ang nakasanayan namin ganun eh. Dahil, Yung mga bata. Kasi Kasi mga bata sa pa nag-aaral po. Ito, yung mga bata, ito na po yan. Opo. So lahat po ng mga anak-anak niyo, kamag-anak niyo, mga bata dyan, nag-aaral po. Opo. Yung mga apo-apo niyo po. Oh. May high school na po, mayroon po na pag-graduate Opo. na po sa ano. So, naabutan niyo po yung, nung pumutok po yung bulkan ng Pinatubo, kayo po yung mga nilipat na katutubo po, hindi? Ito po, Hindi. kami Sila po na po yung yung kwan. permanente rito. Kami po yung Okay. nadatnan na talaga ng Pinatubo. Mula hindi pa pumutok ang Pinatubo, dito na po kami. Kayo po yung mga naunang katutubo po. Yung iba po dito sa amin, sila po yung nilipat. Galing na po sa ibang po, sa galing- Putulan, San Marcelino, yung iba mga... Pag ganyan po na kahit sa ibang sila mga galing po, pag nakisama kayo, para kayo yung iisang pamilya pa rin po. Tinanggap na rin po namin sila kasi unang-una, kapareho din namin sila eh. Opo. Kapara din namin silang ay Saka na. isa po ma'am, yung
iba po kasi nakapag-asawa din po doon sa ibang lugar. Ah, so may mga cute-cute din kayo mga natataypan doon. So anong mas magandang tribo? Yung tribo doon o tribo dito po, Daddy? Pero dito po, madam, hindi nyo man na itatanong, dalawang klase Opo. ang tribo. Isang ambala at saka isang amyanan. Ambala at Parang pinagsali po sila. okay po. Kumbaga sa American citizen, yun ay may halo na po, di ba? Di ba, Daddy? Opo. Yung isa naman po, ambala. Opo, kami ho yun yung ambala. Ay, yung puro. Sila ho yung amyanan na sinasabi. Opo. May pinuntahan po ako nakaraan, kuya, sa Botolan po. Ang dami din po doon, mga katutubo po, ang mga amyanan yon. Yun ang amyanan, madam. Okay po. At tanong ko lang po, kuya, kayo po ay may nakukuha ding tulong naman sa gobyerno natin po, no? Mayroon naman, madam, unang-una sa barangay. Opo, pangalawa ayan, sa- si Kagawad sa- Lourdes. Opo, sa munisipyo. At yan po ang masisipag na mga kagawad po dito. Hi, Kagawad Rick! Ayan po ang masisipag na mga kagawad po natin. Opo, opo. So talagang closely knitted po kayo at coordination sa mga barangay Oo natin naman, po. madam. Opo. Kasi kinukwento kayo sa akin ni Kong J at ni Mayor Jeffrey at ni Mayor John Kong Hoon. Sabi ko sa kanya, gusto kong puntahan yung mga katutubo kasi last time pumunta po ako sa Botolan. Ang inaasahan ko po, hindi nila ako kilala. Yung pala, nanonood sila ng TV. At sila pa kagawad ang unang mga marites. Alam po nila kung ano yung mga sabi na, napanood kita sa Wildflower, ganyan, ganyan. Sabi ko, ha? Paano nyo ako kilala? Yung pala, updated din pala po kayo. Kasi di ba, oo, pag akala kasi ng mga ibang tao, pag sinabi po nila kagawad Nick, no, na katutubo, parang wala silang alam. Pero hindi nila alam, mas marami pa kayong alam sa maaming mga tao sa Manila, di ba? Alam niyo ba, madam, na po noon ay hindi pa civilized kami? Opo. Meron na po kayong mga cellphone ngayon. Meron na rin Opo, kayong yung mga app po ngayon. Opo. May mga Facebook. Ah, so, Meron na rin po. may dating app din na kayo po. Hala? Diyos ko dahil. Ganun na pala ko. Ha? Ano po kagawad? Ay, may vlogger. Sino na po yung vlogger nyo? Katulad namin ba, Oh. hindi naman po kami ko, nagpapaturo pa lang kami sa mga Opo. apo namin. Ano usually? Minsan pinipiki pa kami. Sino Nakakapag-aral na rin po sa kon. Oh, ay ayun si ate, may cellphone, may Facebook ka. O si, single ka ba ate o taken? Single? May asawa na. Taken na. Okay, so huwag ka na huwag ka na mag-dating app. So at least, diba, masaya kayo dito dahil parang etong lugar na to, kayo-kayo magkakasama po, diba? Kayo-kayo nagkakaintindihan. Pero ang maganda dito sa samahan niyo po, kuya, talagang kagaya nga ng sinabi ko, yung mga tao natin sa barangay, closely knitted kayo, hindi kayo pinapabayaan. Hindi Opo, ba? Sila kagawad ay talagang kuminsan araw-araw nga po sila Ah, nakikipag-check. wow. Nung panahon po ng election, madam, nakipag-join po ako sa barangay. Tumakbo ba Para din kahit- kayo? Opo, para kahit na paano ay oo. may representative Tama. naman sana dito. Kaso hindi po ako tinalad, madam. So dapat magalit kayo sa kanila, ba hindi kayo binoto? Actually, sinuportahan Diba? naman po nila ako. Oo, Pero nagpapasalamat naman ako, madam, kahit na ganun itong mga kasama kong mga kagawad Opo. sa pagtakbo. Mhm. Kahit ako'y hindi pinalad, andito naman sila, madam. Tama. At saka hindi naman ibig sabihin na wala ka sa pwesto, hindi ka pwede makatulong. Ay, oo naman, madam. Yung mga nakapwesto natin mga kagawad, pwede ikaw mag-suggestion sa kanila, sila mag implement di ba? Lupon, ayun naman pala eh! Lupon, mapapayapa. So ikaw ang taga-ayos ng mga gulo. Kuya, ano ba yung mga dito? Makikimarites lang po ako. Ano po ba yung mga usually pinag-aawayan ng mga katutubo po dito? Actually, madam, kung minsan, yung mga hindi na iiwasang mga pag nakakainom kung minsan. Kuya, ano po ba iniinom nyo? Gin bulag, ganon? Gin? Si... Opo. Ano po? Kagawad? Panis sa alak? Ano po yung panis sa alak? Ano po yung kagawad? Kaya nga daw po sila medyo... Wine? Ang sosyal! Kuya, nag-wine! Grabe! So, nag-wine po kayo. Minsan, madam, yung sa pag-aasawa, Nabanggit niyo po pag-aasawa, may agawan din po dito? iwasan yung Totoo po ba? So, alam na, may agawan din. Oo, yun din minsan. So, may mga katutubong babaero din po. Kasi ako, madam, hindi naman ako babaero. Kasi Opo. paliwanag. Si Daddy yata yun eh. Lima na ako. Ay! Lima na po, Daddy! Diyos ko, dahil. Kaya Wala pala, na akong alam niyo anak. na ang sikreto, 100 years old siya. Kasi 5 na.
Okay. Magtanong kayo. Bakit sabi ni Kagawad, wag daw aamin? Di ba? Kuya, yung mga sabi nyo nga po, meron, parang normal din ang pag-aaway at di pagkakaintindihan ng katutubo at mga tao. Paano nyo naayos? Matagal din ba yung proseso? Sa amin kasi madam, kung minsan kinukuha na lang sa pag-uusap para nagkamultahan ba yung ano ba sa Tagalog yung multa yun. Ano po yun? Ang dote kasi. Ang dote. Saan mag-ereglo? Para hindi niya na uulitin. Para magkalimutan, para magtanda. Para may tanda siya. Magkano usually po multa? Depende man naman sa permission. Kunyari po ng agaw ng asawa, ng kapitbahay niyo. Hindi na pumulta ang Ano pong desisyon doon? kailangan petition na siya na paalisin dito. So Kasi May dalawa pong yung petition po, kaya yung ibabalik niya yung ginastos ng mura niya ng asawa. Parang Muslim po. May inaabot yung babae, pamilya ng babae dun sa lalaki po. Tama po? Yung lalaki Okay, po baliktad, oo. Okay. So, ito na, natutunan tayo dyan sa mga nangangaliwa na nanonood sa YouTube channel ko. Magpapasa tayo ng batas ngayon, okay? Na mayroon ng dote. Parang ayaw nila Kagawad pumayag. Ayaw nila, oo. Magpapasa, di ba, tatay? Para wala na pong mambababae. At kung sakali mambabae, para naman makaganti din kami, tatay. Dahil sobrang, alam nyo, ganyan, ilang beses na ako nasaktan. Ilang beses na niriyakar ang aking puso. Magmumulta po sila. Oo. Abuti na lang yung congressman nyo mabait sa akin. Dito lang pala sa Zambales ko matatanggap ang true love. Madam, may gamot ho doon eh. Ano po? Tiis. Ano Tiisin mo lang yung sakit. Hindi po. Daddy, naabutan mo yung gera ng Hapon po, di ba? Opo. Ako kasi, ang pangalan ko po, Daddy, Aiko. May konting dugo ako ng Hapon. Oo. Ang Hapon ang nag-umpisa ng gera dito. Pag ng babae, mag-uumpisa naman ng World War III. Kaya hindi pwedeng tiis sa akin. So, pwede niyo makita sa akin yung mga bahay niyo po dito? Saan po? Ay, bakit wala kang tsinelas, kuya? Kasi kung minsan madam, pabi- kahit man nakasalawal kami, Oh. kung minsan hinahanap din ng katawan ko yung press. Press na press ang katawan namin. Saan nga, tatry ko sa... nakabalot ng mga ganito kinakagawad, Opo. parang hindi kami komportable. Okay. Kaya Talagang... lang, hindi kasi po pwede madam na hindi kami magganyan kasi mahirap namang hindi kami sumunod din sa uso. Tama po. Ano po bang uso dito sa katutubo? Ang uso sa katutubo madam ay ito. Ayan. Noong araw. Opo. Pero ngayon naman Pero pag umaakit kayo ng ligaw, nakaganyan na po agad? pwede naman madam, depende. Talaga po? Oo, depende sa Di ba ang mga katutubo po, kuya, ang relihiyon nyo, ang paniniwala nyo po ay sa nature po, di ba? Opo, Ngayon po, na nandito po kayo na expose po kayo sa Kristiyano, sa Muslim, saan ang paniniwala nyo? Curious lang po ako. Ano rin ang paniniwala nyo na meron po ba tayong Panginoon o sino ang pinaniniwalaan nyo po ngayon? Ang pinaniniwalaan ko pa rin ay yung anito. Anito? Yung pagka nagkagamo. Opo. So magkakadikit-dikit kayo, magkakilala lahat po Hindi dito. lang naman po yan, madam. Marami po ang ano yan. Lupa po sa taas, lupa po. Ang yaman pala ng mga katutubo. Di ba sabi nila sa pelikula, tignan mo kung hanggang saan ang kaya kong abutin ng paningin ko. Akin yung lupang yan. Ganun po ba? Ay, opo. Ganun po ba? Yun? So sa inyo po lahat Pero yan. lupa lang, madam. Lupa, at least kayo may lupa. Ako walang ganyan, lupa. So saan po ang bahay niyo, kuya? Doon pa, madam. So araw-araw po, inaakit baba niyo po yan. Opo, madam. Pumupunta din po kayo sa bayan. Oo naman, madam. Kasi siyempre nagtitinda-tinda. Ano pong tinitinda-tinda niyo po? Saging, papaya. Na inaani nyo, tinatanim nyo po Opo, dito, opo. di ba? Saan ang Gabi. taniman nyo dito po? Ayun, yung bundok na yon. Kuya, ang tanong ko po, ilan kayo ngayon, ang bilang ng katutubo na nandito po? Nasa 400 pati bata. Ay, madami rin po. Dito, madam, hindi ka naman pwedeng tumira dito, madam, na hindi ka miyembro ng Opo. katutubo. Opo. Kasi yun po yung batas namin. Kasi Mhm. ayaw din po namin kasing mahaluan ng mga purong kunat na... So, ang tawag nyo po sa amin is unat. Opo. Hindi na po ba kayo no-offend pag tinatawag po kayong kulot or mga aitas, di ba? Sa akin po, madam, kahit na tawagin mo man akong kulot, tawagin mo man akong eta, okay, yun pa lang pagkakakilala niya sa akin. Bakit? Hindi ko Opo. tatanggapin. Tao din naman ako. At saka hindi ko naman kinakahiya yung sarili ko dahil ito nga kami. At saka madami kayong
magagandang bagay na nagawa sa inyong komunidad na hindi Opo. dapat ikahiya po. Minsan po ba, naranasan niyo po ba yung pagka bumababa kayo na kapiling yung mga unat, meron pa rin discrimination po? Ay, opo. Ano po yung mga nararanasan niyo po? Yung tita. Ay, andyan na yung mga baluga. Mga ganun ba? Mga baluga, di ba? Hindi pa yun, madam. Mayroon pa yung, andyan na si kulot, salot. Sabi mo, mga ganun ba? Tapos O, paano parang- niyo po pinagtatanggol ang sarili niyo? Sinasabi ko naman sa kanila, hindi baling kulot kami. Baka mga mas maganda pa nga yung pamumuhay ko kaysa sa inyo eh. Tama. Tsaka 'di ba, ang paniniwala ko rin kuya, ang pinakamahalaga naman sa isang tao is yung puso niya. Hindi naman ang panlabas sa kulay o anyo. Dahil sa paningin ng Panginoon, meron man tayong kanya-kanyang paniniwala. Tayo ay magkakapatid pa rin. Tayo ay nilikha pa rin ng isang Panginoon. Ako ay naniniwala. Kaya nga sabi ko sa team ko, gusto ko naman kamustahin ang mga katutubo, makita kung paano yung pamumuhay nila at maligaya ako na makita na nasa maayos kayong kalagayan. At gusto kong tanggalin yung perception ng tao na nakakatakot kayo dahil hindi. Pag nakita mo sila kung gaano sila ka-welcoming sa mga taong katulad natin, ang tawag nga nila sa atin ay unat. Hindi dahil unat ang buhok natin, pero dahil nga yun ang nakasanayan nilang itawag sa atin. At sana, hingin natin ito pagkakataon sa viewers natin, huwag tayong mangutya ng tao dahil nga tao pa din yan, may pakiramdam at baka pagka tayo ay nagbilangan at nagkwentahan kung sino ang mas madaming nagagawang maganda sa buhay ng isang tao, baka mas matalo pa nila tayo. Diba? Kaya salamat sa oras ninyo po, diba? Kagawad, salamat po. Taga saan ka naman? Ay, SK. Anong name mo? Lucky po. Ay, SK Lucky, si Kagawad Lourdes. Si Kagawad Nick, ayan, pasalamatan din natin si Kap Titaw at sa kanyang mga masisipag na kagawad na talagang sabi nga ng mga katutubo, araw-araw nandito sila. Kaya, alam mo, marami pa rin mga natitirang mga gagaling na leader po sa bawat komunidad natin. Kasi pagka nagbabasa tayo sa Facebook o nagbabasa tayo ng dyaryo, sasabi nila, napapabayaan kayo, hindi totoo, nasa maayos silang kalagayan po. Kaya ako ay personal na dumalaw dito. Ipasyal niyo pa po ako. Gusto ko, madam, may Ano po? papakita ko sa inyo. Sige Ito po. yung gusto kong Ah, may nagkakaraoke din, kuya. Ng ganitong oras. Ay, see? bahay ni Kagawad. Ah, talaga? Taray. Ah, ito yung mga negosyo nila, pakita nyo. yan, Nagtitinda-tinda sila. Ang mura ng batya niyo po. Oh, in fairness, sa batya nila, 90 pesos lang. Sa Manila, ang mahal po niyan. Ano po yung nasa tattoo nyo? Wala, ba't kayo nagmumura? Yung ano ko po, yung Amerikana na ano ko, Na? laging nagsasalita ng hindi maganda. Oh, Nilagay ko na dyan. ang lakab. Kaya pinakita ko sa kanya. Siguro nakainom ka nung panis na alak, no? Ah, ito po yung Ito, sa madam, kasi malakas ang agos. nagbabaha. Nagbabaha dito, madam, yung mga batang tumatawid, puntang mag-aral, ay delikado Opo. hanggang tuhod, hindi pa hinahatid ng mga magulang. Yung Mhm. gusto kong maikon, hindi sana, madam, na maihingan na sana ng tuhod. Opo, opo. Sige, pag-usapan namin Lupon, ha? Oh, ayan, Lupon, ha? Tingnan natin ang magagawa natin dyan. Leia. Pero hindi na siya mukhang kulot, no? Oo. Yan po yung amyanan. Oo, kasi may halo-halo na. Kumbaga sa kwan, alon-alon ng buhok. Oo. Ako po, unat. Diretso na, madam, ang buhok ko. Ah, kayo po, kuya. Gwapo kaya. Parang kayong Richard Gomez ng katutubo ko. No? Dati ko nang alam yun. Sabi ko na nga. Sino po yung Lucy Torres niyo po? Nandyan po. Kaso yung asawa ko, madam, tuwid na rin ang buhok eh. So, pwede po ba kayo mag-asawa ng unat? Pwede, madam, yung asawa ko nga una. Tinatanong ko siya kung baka mamaya ikakahiya naman niya ako sa kamag-anak niya. Sabi naman niya, hindi. Gaano katagal na po kayong kasal? Nasa 22 years. Ang galing, oh, tignan nyo. So, alam na, couple goals, ha. Pag gustong tumagal ng relasyon, dito tayo. Isang kwan lang, madam, para magtagal ang kwan, madam. Opo, ano ma-advise po sa akin? Opo, hindi pinag-aawayan ng pera. Ay, opo. Pera kasi Very ang bad number po one. yan. Di ba, root ng lahat ng kasamaan ng pera. Pera po kasi ang number 1 eh. Totoo po yan, naniniwala ako. So, ano pong pinag-aawayan nyo po? Minsan, yung hihiling akong hindi niya ibigay ay kung kami mag-away. Ano naman yung hindi ko pinagbibigyan? Pag nangalapit ako, madam, siyempre, minsan ako nangangalapit eh, tapos hindi pa. Ah, yung kalabit. Si kuya parang kinilig na mula-mula siya nung ano eh. Pinag-usapan yung kalabitan eh, di ba? Ayan, tignan natin. O, sige. May tawag na tayo kay kuya. Kuya Kalabit.
Yan, panuurin natin, meron silang gagawin na special. Kanina yung kausap natin doon, 100 years old po yun. Siya po yung pinaka-leader ng mga katutubo. Para paiba-iba naman ang ating di ba? Tayo idadayo sa mga iba't ibang dako ng Pilipinas para makita ang iba't ibang buhay ng mga tao. Ayun! Hato kita mo. Ano po yung salita nyo? Ambala. Yan po yung salita ng katutubo. Opo, opo. Ah, okay. Yung sa eskwelahan nyo pong dyan, lahat po dyan katutubo? Ang mga estudyante o halo? Halo na rin. Ah, Kasi okay. public na po yan eh. Ah, okay. Panuorin natin sila. Kain tayo, SK. Sarap, ang fresh. Magkano pong benta nyo po dito? 150. Sino-sino pong gumagawa nito? Kayo-kayo rin po? Ah, tapos pagka ganito, di ba etong mga kahoy na to, nakukuha nyo rin sa dito rin po no? Ilan po to? Papakiwin ko na po to. Bibiling ko po to. Bilhin natin to, pamigay natin sa Manila para pag uwi ko ng QC, meron akong baon ng mga alkansya mula sa Katutubo. River Maya po. Yan. Ang ganda ng gitara niyo po, kuya. Tumutugtog pa yan po? Ay, talaga? Ay, oo nga, tumutugtog. O yun, si nanay, sumasayaw na. Yan po yung sayaw niyo po. Si daddy, oh. Yay! Si kuya. Haha! Tingnan niyo po si daddy, oh. 100 years old yan, pumapadlak pa po. Ang galing. Kung may isang bagay kayo na gusto nyo na ang tao makilala kayo, ano yun? Yung kultura po namin. Yung kultura nyo po. Anong klaseng kultura at na mayaman ng kultura nyo ang pwede nyo pa pagmalaki sa amin? Ito po yung sayaw namin. Opo. Tapos yung mga awitin po namin, mayroon din po kami mga awitin na gusto namin maipakita. Tapos yung mga karapatan din po namin bilang katutubo. Ano yung karapatan nyo sa tingin nyo hanggang ngayon hindi pa rin naibibigay na para sa inyo dapat? Yung ngayon po talaga ang kinuha namin ngayon, itong ancestral domain po namin. Unti na po kaming naitataboy sa sarili namin ancestral domain. Sino po nagtataboy sa inyo? Yung po mga malalaking kwan din po. Mga kumpanya? Opo, mga Kasi may ganun. gusto silang gawin sa mga palupa ninyo po, tama po? Kaya ayaw na po namin na maranasan na nandito na kami, nakagawa na kami ng kwan dito. Kaya po, nakapagkuhan na po kami ng mga bahay namin. May school na po kami ng kwan sarili dito. Tataboy pa ba kami dito? Ipagdasal natin na sa ngayon naman, kakampi natin po lahat ng mga nakaupo po. Tingnan nyo naman yung suporta ng inyong barangay, nila Kong J, nila Mayor Jeff. Pinagpapasalamat namin. Opo. Nandiyan po ang kwalisahanan ng barangay para Opo. kung hindi namin maipaliwanag, sila po yung nagpapaliwanag Tama. po sa taas po. Kasi kailangan natin ingatan dahil iilan na lang kayo sa buong Pilipinas po. Kailangan talagang ipaglaban natin yung karapatan nyo at manatili kayo kung saan nyo nakagisnan na doon kayo pinanganak, hindi po ba? Sabi nga lang, pangit man pakinggan, kung saan man kayo pinanganak, dapat doon din kayo mamamatay po. So ako din naniniwala din naman ako ngayon, equal rights po yan eh. Kay kulot ka o kay unat ka, dapat yan ay talaga natatamasa po natin. Ate, kung may mensahe kayo sa mga nanonood, anong gusto niyo iparating sa kanila? Sa akin po bilang namumuno din po dito sa aming community, yung respeto po. Respeto po kami bilang katutubo po. Aha, Yung diskriminasyon, bawasan. meron pa rin. Bilang mga katutubo. Kasi siyempre hindi po halos lahat pa ng katutubo ay kaya ng sakyan yung mga ganong diskriminasyon. Kagaya dati na, noon po kasi nung sinauna po talaga, pag nakakakita pa lang po ng mga katutubo, tumatakbo na po yan, nagtatago na po. Kasi natatakot po. Kaya ngayon po, sa sibilisado na nga po mga katutubo ngayon, nakikita nyo na po ngayon na nandito po, inaharap po kayo, na ganun pala yung pakiramdam na hindi ka idinidiskriminasyon. Tama. Na nakakausap mo yung mga tao. Kaya yun po yung malaking pinapapasalamat po rin namin sa Panginoon at sa ngayon po na unti-unti po na nawawala na po yung ganung kwan sa amin. Kaya yun yung gusto po namin na patuloy po na yung respeto po bilang kami po katutubo. Katutubo man po kami pero tao din po kami. Tama. Yun lang po.
I think it only goes to show na hindi lang dapat manatili ang respeto at huwag manglalait ng tao. Kung katutubo ka man o katoliko, Muslim, Kristiyano, dapat panatiliin natin ang kabutihan ng puso kahit anuman ang uri o balat natin. Sabi nga nila, di ba, it pays to be kind. Wala namang mawawala kung maging mabait tayo sa mga kapwa natin. Wala din tayong kawalan dyan, di ba? Kaya nga, ito ang rason kung bakit pumunta ako sa inyo para gagamitin ko tong channel ko para naman makita nila kung gaano kaganda ang kultura nyo at kung gaano kaganda ang kabutihan ng loob ninyo. Kaya hinihingi ko tong pagkakataon nito upang magpasalamat sa inyo sa napakamainit na pagtanggap po sa amin dahil talagang mananatiling aking pagdadasal na sana unti-unti ay mabawasan na yung diskriminasyon na nararanasan nyo. At hayaan nyo, magiging kaisa nyo po ako, si Aiko Melendez, na ipalaganap hindi lang dito sa Zambales, kundi sa buong Pilipinas na dapat kayo ay nirerespeto at minamahal ng kapwa Pilipino dahil mananatili ang pagrespeto natin sa isa't isa dahil tayo naman ay mga kapwa Pilipino. Sino pa bang magtutulungan kundi tayo din mga kapwang tayo-tayo. Huwag natin unahin ng banyaga. Tayo-tayo dahil isang dugo lang tayo, isang lahi po. Kaya huwag tayong matakot sa kanila, mababait sila. Alam nyo, hindi batayan kung ano ang anyo nila, kung gaano kaganda ang kabutihan ng puso nila. Tignan nyo naman sila, buhay na buhay ako, eto ako, Yee! Di ba? Welcome po kayo palagi dito. Yes! Katutubo. Thank you po. At meron silang papiging sa akin. Ang sarap Niluto nyo po to. Mga po nyo, pitas nyo po yan, no? Sariling ani po. Sariling anin lang. Yung sinasabi ni Chief Ting kanina na parang para hindi Discriminate. ma-discriminate at yung karapatan namin para hindi kami mapaalis dito. Kasi baka mamaya mapaalis kami dito kung saan na kami hanapin ng mga lumalaban ng kagawad dyan sa bundok. Kasi hanapin nila yung buto namin Ang pahabol ko, madam, yung mabigyan kami ng kanya-kanyang titulo sa aming bahay para hindi na kami pwede pang kahit sino mapatalsik. Tama. Ayun, madam. Kuwan ko lang. Opo. Narinig nyo na po. Mula po kay kay Ayun, Kuya. titulo, madam. kay President Bongo. Yan, nakarating po sa ating Ayun ang Pangulo. Pahabol. Salamat po. Salamat din po, madam, sa panunod. Thank you sa pagkakataon po. Salamat din po, madam, na napili niyo yung lugar din namin na pinuntahan. Yes naman. Kaya nga yung sabi ko, nakarating na ako sa Botolan. Gusto ko kasi ikutin po yung kasi napaka-rich ng culture nyo po Maraming salamat po. Napanood naman nila yan pag hindi pa naman nila di ba? Kaya noted po yan. Salamat po sa pagkakataon at oras ninyo po. Pagbibigay po guys sa ating mga barangay tanod. Masisipag yan. Sila ang mga frontliners natin. Alam mo, laging binubuwis ang kanilang buhay. Kaya saludo ako sa inyo. Saludo at salamat sa serbisyo nyo po.